Thank you po, Lord. Hallelujah. Thank you po, Lord. Yes, we're back. Thank you po. Thank you po, Lord God. Let me do this first. Mhm. Salamat po, Panginoon. Shall we pray? Lord, thank you po. Thank you po. Napakabuti po ninyo. Hindi po kami magsasawang sabihan po kayo na, we love you, Lord. We love you, Lord. We love you. Salamat po. Lord, sa umagang ito, mangungusap po kayo sa amin at babaunin po namin ito. Magiging pananampalataya po ito para sa aming lahat. Dahil kayo po ang salita. At ang salita, Lord God, ay magiging laman sa aming buhay. Thank you po, Abba Father. Thank you, Lord Yeshua. Thank you, Holy Spirit. Amen. 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 Hallelujah! Thank you po, Lord God. Hallelujah. Okay. Siguro naman, lahat po tayo, naalala natin na Missions Month ngayon. Di ba po? Kaya nasa talampakan natin ang mundo. Dinatapakan natin at inaangkin natin yung bawat bahagi na binibigay ng Lord sa atin. Because that is, sabi nga ni John Wesley, the world is my parish. Tayo, kung saan tayo idako ng Lord, meron tayong pwedeng angkinin. Basta lapatan ng ating paa. Okay, thank you po, Lord God. Today, medyo kakaiba yung title ng aking mensahe. Parang first time lang natin pag-uusapan yata ito. Natatawa ako dahil sabi ko, first time lang yata akong nag-title ng ganito. Samantalang parang ilang dekada na akong nagpapastor. Pero inisip ko, bakit ito binigay na title ng Lord sa akin? Anya ti title. Sabi ng mga Ilocano, anya ti title. Ti title, ti mensahe ti Lord ay the Word of God. Ano ba, Pastora? Ngayon lang natin pag-uusapan yung Word of God. Sa dinami-dami ng ating naikwento at naimensahe, ngayon lang naging title ito, The Word of God. Sige nga po, pag-usapan natin. Nung maliit ako, ang paborito kong memory verse ay yung Matthew 4:4. Alam niyo ba yung Matthew 4:4? Man does not live by bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. Nakabisa ko yun ng grade school pa lang ako, elementary pa lang ako. Isa yan sa favorite ko na memory verse, Matthew 4:4. At dahil ngayon ay Missions Month, I would like for all of us to focus on the most important aspect of the mission. It's not you, it is not the bags that you pack, it is not the movers, it is not even the senders, it is the Word of God. The most important part ng Missions Month is the Word of God. At sinabi doon sa aking memory verse, man does not live by bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. Naniniwala ako, in honoring the word of the Lord, itong verses na ito speaks of the written word and the spoken word. Tama? The written word and the spoken word. Hindi nabubuhay doon lamang sa kung ano yung nakasulat. Kung hindi the Lord continually ay nagsispeak ng kanyang salita. Dahil nandun ang creative power niya sa spoken word. So, naniniwala ako na pwede ring i-pertain nito yung incarnate word ng Lord at ganun din yung inspired word ng Lord. The inspired word of God. I hope hindi kayo mawawala, na one of the attributes of the Lord ay yung siya ay nagmamanifest sa atin. Siya ay nagpapadama. Ang kanyang kapangyarihan, kakaawit lang natin, you speak the name of Jesus, nagmamanifest ang Lord. Nag-heal, umaabot, nagbibigay ng comfort,
Medyo marami yata akong kinomfort nitong nakaraan linggo dahil nabalitaan naman nyo siguro no, na mayroong mga nawalan ng mahal sa buhay. So, the word of the Lord gives healing and comfort. And one of the attributes of the word na I get so fascinated about is He manifests Himself through the word. So, let's move on. The word also has this attribute. Nagdi-discriminate siya. Ano yung nagdi-discriminate, Pastora? Look at this verse. Okay. Look at this verse. Hebrews 4:12. Pakibasa po natin. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. You see, nagdi-discriminate ang word. Meron siyang discriminating power between the soul and the spirit, between the thoughts and the intents of our heart. Dini-discriminate niya, saan ang gagaling? Merong paghihiwalay. Ano? Merong pagdi-divide between soul and spirit. At kayang gawin yun ng salita ng Lord. It is not measured by pagiging articulate or eloquente ng isang speaker. Hindi doon na measure eh. Pero naniniwala ako. Noong araw, binasa ko yung book na, ewan ko lang kung nabasa nyo na yon kay Tommy Tenney, yung God Chasers. May kasunod pa yun, may sequel pa yun eh, yung God Chasers, tinuro doon ni Tommy Tenney yung, you do not handle the presence. You steward the presence. Therefore, kung ang presence ng Lord through His Word, merong gustong gawin, you do not try to manage the presence. You steward the divine presence of the living God. You do not handle the divine. You steward it. So pag-usapan natin ito. Hebrews 4:12, for the word of God is alive and powerful. Nagmamanifest. What is the difference between the omnipresent God and the manifest presence of God? If the Word is God, what is the difference between the omnipresent God and the manifest presence of God or the Shekinah of God? The omnipresent God, pag sinabing omnipresent, it is an attribute wherein itinuturo sa atin that He is present at all time, at once. Yung kanyang pagiging present everywhere at once. Yun yung kanyang omnipresence. Pero pagdating doon sa manifest presence ng Lord, yung manifestation ng kanyang salita, hindi po iyan nasa sa lahat ng lugar, anytime. What differentiates yung presence ng Lord is this: hunger. Because the manifested word or the manifested presence is reserved for the hungry. It is reserved for the hungry. Matthew 4:4 ang daling lesson. The written word and the spoken word. Pero sino nakakarinig ng spoken word? Mayroong incarnate word, mayroong revelation ng word. Pero sa kanino nagre-reveal ang Lord? Mayroong, alam mo lang na naririto siya dahil ganun siya kapangyarihan. Pero saan pumipili ang Lord i-manifest ang kanyang kapangyarihan? It is reserved doon sa may gutom. Now, gusto kong mag-move on dahil Missions Month ngayon. Gusto ko lamang i-introduce sa inyo na mayroong ganoon, kaliwa at kanan, about the Word of God.
since it is the missions month, we will focus on the Word. Dahil yan ang aking favorite verse nung maliit ako, ito pag-aralan natin. Matthew chapter 4. Basahin po natin yung verse 1. Then Jesus was led up by the Spirit into wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward, he was hungry. It was the Holy Spirit who led him in the wilderness. Hindi ka ililid lamang ng Holy Spirit sa church, sa gawain, sa magagandang conferences. Katulad kahapon, ang dami nating conferences itong week na ito. Ano po? At lahat ng iyon naka-enhance sa ating faith at doon sa ating willingness na magpagamit sa Lord. Pero you know what? The Holy Spirit can even lead us into the wilderness. Katulad po nito. Bakit siya nilid sa wilderness? To be tempted by the devil. Now, isettle natin sa isip natin yan, ha? Hindi para tayo ay maging permanent residents ng hell, kung hindi, to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights afterward, he was hungry. Na-share ko to sa SPT nung nakaraan. Sabi ko, nakakatawa naman po ito, kasi bakit? He fasted 40 days and 40 nights. Afterward, he was hungry. Pagkatapos pa ng 40 days, akala siya nagutom. Alam niyo, nung unang-unang tinuturuan kaming mag-asawa ng Lord mag-fasting, pinag-fast kami ng Lord ng 24 hours. Mula sa unang minuto, alam niya at alam ko, gutom kaming dalawa. Hanggang sa kahuli-hulihang minuto. Nung tinuruan kami ng Lord mag-fasting ng 3 days, 3 nights, sabi nung mentor namin, okay lang yan. Sa unang araw mo lang mararamdaman ang gutom. Pagdating ng second day, malakas ka na, di mo na mararamdaman ang gutom. Excited kami ni Pastor. So, nag-fasting kami. Day 1, gutom talaga kami. Eto, pagdating ng day 2, sabi ng mentor namin, di mo na mararamdaman ang gutom. Ngayon, tahimik lang ako. Tahimik din si Pastor. Kasi bakit? Bakit kaya gano'n? Nagugutom pa rin ako. Hanggang sa matapos yung day 3. Si Jesus, 40 days and 40 nights, pagkatapos pa nun. Tsaka lang sinabi, afterward, he was hungry. Kakaingit naman ng Lord. Dati pinag-fasting din ako ng 40 days And I tell you, all 40 days, I was hungry. Pero tuwing nararamdaman ko na nagugutom ako, totoo yun, ang kalakasan, binibigay ng Lord. Because man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Yun ang totoo. Hindi tayo lumalakas lamang sa kinakain natin, kung hindi doon sa bawat salita ng gagaling sa bibig ng ating Panginoon. Ewan ko bakit nawawala na ako dito sa aking isinulat. Pero nakakatuwa lang na etong Panginoon natin, talaga naman, sabi ko, hindi siya nakaramdam ng gutom. Parang kung mana ako sa Kanya, dapat hindi ko maramdaman yung gutom. Alam mo, minsan na ma-magnify sa atin yung kung ano yung nararamdaman natin. Ang ganda nung tinuro na teacher natin sa Sunday school kanina. Ang sabi niya, inilalabas niya sa bibig na meron, masakit, meron, pagkatapos hanggang sa, hindi ko kaya pansinin. Nung hindi na niya pinansin at hindi niya nilalabas sa bibig niya, wala nga, masakit. Wala nga siyang nararamdaman. Alam mo tayo, minsan, ang dami nating gusto. Pero dito, sa tituro sa atin ng Lord ngayon, tuturuan tayo ng Lord na kahit siya pinagdaanan niya to as a man, hindi as God. Kasi hindi siya itetempt ng kaaway na dyablo kung bilang Diyos siya nandoon sa ilang. Tama po ba? Kasi bilang Diyos, hindi mo na kailangan itempt, meron naman siyang power Pero, alam ng kaaway na dyablo, he is capable of feeling hunger during that time. Kung hindi, natin, ano naman ma-effect yan? Kasi bakit? Hindi magugutom. Hindi siya magugutom, Diyos siya. Tama po. Pero nauunawaan ng Lord yung mga instances na may cravings ka.
Kanina, no, kami lang na Ate Shirley, at di kasama ko uli si Ate Shirley mula nung Tuesday, nasa amin siya. Sabi, nanonood kami ng Netflix. Pagkatapos nanonood kami, kumakain ng noodles yung mga Koreano. Pagkain ng noodles, sabi ko, nakakagutom naman, ano? Sabi niya, oo nga eh. Ano gusto mo kainin? Yung ganun. Kung ano nakikita mo, yung gusto mo kainin, ano. E di nagpunta kami sa Korean restaurant. Ang pangalan ng Korean restaurant na malapit sa amin, Alpha Mart. Ang pangalan ng kanilang noodles, Lucky Me. O di may tag-isa kami, Lucky Me, kain kami. Alam mo, minsan nadali natin bigyan ng solusyon yung hunger natin, pero hindi tayo naghihintay kung ano sasabihin ng Lord. Nakwento ko to sa SPT, naalala ko to. One time, niyaya ako ng kuya ko tsaka ng ate ko. Kami ni Pastor, halika, sumama kayo sa amin. Pupunta tayo sa SNR. Now, alam naman ninyo na familiar kayo doon, yung SNR, mayroong membership kailangan para ka makapag, grocery doon. Sabi ko, wag na, mayroon namang malapit na grocery, dito na kami mag-grocery. Sabi ng kuya ko, sumama na kayo, maganda ron. Marami kang makikita ron na wala dyan sa pinupunta mo na grocery. Sabi ko kay Pastor, na-excite naman ako. Ako rin. O de, sumama kami. Pagbaba, ang lawak-lawak. Grocery! Ang lawak! At hindi lang yun. Pagdating doon, mayroong mga linya ng kainan. Wow! Sa loob ng grocery, mayroong mga kainan ng pizza, ang daming meriendahan, ang daming kapihan. Sabi ko, wow, ang ganda naman po. Pero alam niyo, may tinuro kasi ang Lord sa amin yung disiplina ng mind over matter. Para ka namang Hindi! Tinuro kami ng Lord ng disiplina na kahit saan ka magpupunta, i-represent mo yung hari mo. Ngayon, ayoko siyang ipahiya. Sabi ko, Lord, kung ano po yung gusto ninyo para sa akin dito, yun lang po. Sabi ng kuya ko, marami kang makikita rito na wala doon sa pinupuntahan mong grocery. Sabi ko talaga, sabi, sige, maghiwalay tayo, magkita na lang tayo doon sa ganoon. O sige, kami naman ni Pastor, meron pa kami pushcart. Nag-pray kami dalawa. Lord, kung ano lang po ang gusto ninyo at yung sinabi ninyo, yun lang po ang kukunin namin. Kasi nagbulungan kami dalawa. Nahihiya ako kasi baka mamaya ibayad nila tayo eh. Baka mamaya bayaran nila yung natin. With that in mind, ayoko maglagay ng kahit ano sa pushcart ko na hindi naman sinabi ng Lord. So, eto ngayon, comes the devil. Is it true? Eto ngayon, Bakit ako? Aba, ang ganda ng paper towel. May mga print na bulaklak mula nito doon. Plain lang. Tapos, hinipo-hipo, minisil-misil ko. Ang lamot. Sabi ko gano'n. Tuwa si Pastor. Alam niyo minsan, yung pagiging parang bata, hindi naman masama yun eh. At si Pastor, na-enjoy niya yung, ang asawa ko talaga parang bata. Dahil hindi naman yung toilet paper nila. Ang ganda nga, tingnan mo. Oh. Tapos sabi niya, wala niyan doon sa ating pinupunta na grocery. Nag-iingat ako Ayokong i-mention. Yung sa pinupunta natin na grocery. Tapos sabi ko naman, meron, di nga lang ganyan. So, di ko na dinampot. Basta, pinisil-pisil ko lang. Nagkita na kami, masaya na. Hanggang sa aisle by aisle by aisle. Wow! Meron silang ganito. Wow! Meron silang ganito. Sabi ko, Lord, na-enjoy ko po. Na-enjoy ko po. Add to cart. Lord, na-enjoy ko po. Pero Lord, lahat naman po yan, meron po doon sa pinagdadala nyo sa akin eh. Lord, kung alin lang po isasabihin nyo, hanggang sa dumaan kami doon sa isang aisle, napamulagat ako. Kasi pagkita ko, kosher salt. Wala ito doon. Kinuha ko kaagad sa katingin ako kay Pastor. Asan na ba si Teacher Cherry? Kinuha ko kaagad. I do not even have to ask for permission because I know in my heart
He would approve. Dahil bakit? Wala nandun. Meron lang doon rock salt, iodized salt, Himalayan salt. Walang kosher salt doon sa pinupuntahan namin na grocery store. Kinuha ko kaagad isang box, yun, naka-box. Ang mga asin doon sa pinupuntahan namin, naka-plastic. Yun, naka-box. Tapos pag may pinush ka sa tabi, you get to sprinkle your salt, parang shaker yung box. Ay ko, wow, yakap-yakap ko. Thank you po Lord, wala po nito doon. Hanggang sa susunod na aisle, hanggang sa susunod na aisle, hanggang sa susunod na aisle. Lord, thank you po, dinala niyo po kami dito. Dinala niyo po kami dito. Nung nandun na kami sa pagkikitaan namin, sabi ng kuya ko, yan lang laman ng card niyo. Sabi mo wala, maraming wala doon na nandito. Yan lang ang wala doon. Aba, dapat tinignan mo yung brand. Kasi doon merong brand dito na wala doon. Hindi, meron naman doon. Tapos, hindi yan lang ang laman-laman. Bahala ka, nandito ka ni. So we went home. Wala akong pinagsisihan. I have my kosher salt with me. So, uwi kami. Hinatid kami. Pagdating doon, binababa yung isang malaking, yung pa isa doon. Hindi eco bag, hindi plastic bag. Magandang bag na ganyan. Doon nakalagay, ang mga kuya ko, 2 pushcart, punong-puno, umaapaw, overflowing. Sabi ko, joy to the world. Sa amin, whispering hope. Ito kaya, paghatid sa amin, binukas yung likod, binaba yung isang bag na malaki. Sabi ko, bakit hindi pa ba kayo uuwi? Hindi, sa inyo to. Kunyari naman ako, pero umuwi na kayo. Gusto ko nang buklatin. Edi hanggang umuwi na sila. Nang umuwi na sila, binubuklat namin, nakasalagmak kami doon sa sahig. Lord, thank you po, thank you po, thank you po, thank you po. Wow, wow, wow. Ganyan kami ng ganyan. Alam niyo kung bakit? Para silang nakatingin sa amin. Samantalang magkahiwalay naman kami. Yung mga pinisil-pisil ko na paper towel, ang ganda naman paper towel. May mga print na maliliit na bulaklak. Ewan ko kung di kayo natutuwa doon. Natutuwa ako doon eh. Kaya ang tipid nung gamitin eh. Bakit? Nakasampay lang yun doon. Nangihinayang kang gamitin. Bakit? S&R yung binili. Ano ngayon yung pati yung toilet paper? Ang tipid naman gamitin ito. Bakit? Nakashoot lang doon. Ito pa rin yung gagawin. No, kidding aside, we enjoyed yung lahat ng binigay ng Lord during that time. Yung parang lahat ng iniskip mo, binigay din naman ng Lord. Huwag ka na magpa-pray sa akin. Hingi mo na lang sa Lord. And let the Lord touch the husband's heart. Or maybe there is another name by which the Lord will use para yung bag na yun, umuwi sa bahay nyo. Ano yung minsan, the word accomplish yung purpose niya in many different ways. Mamamangha ka kapag yung ina-accomplish na nung word para sa'yo. Blessed na blessed po ako ng experience na naalala ko na sabi ko, nakakatuwa yung araw na yun na parang pinapasaya ko ng Lord na, tingnan mo, may ganitong lugar. Napakasimple lang, di ba? Mag-grocery. Sabi ko, thank you po Lord, thank you po Lord. Masaya-masaya kami nun dahil kahit kosher salt lang yung binili namin. Pagdating sa bahay, dami na binuklat. At yun na nga, parang may camera. Then Jesus was led up, and when he had fasted 40 days and 40 nights afterward, he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." Ano tempt ng kaaway na dyablo? If you are the Son of God. Listen, mga kapatid. Saan ka itetempt ng kaaway na dyablo? Ano yung gusto mo? Ano yung mahina ka? Saan ka? Tama. Yun ang nasa isip natin.
Pero dito sabi nung kaaway na Diablo, if you are the Son of God, command these stones to become bread. Since you are a child of God, go ahead. Pick everything you want anyway. Sinabi nila, kunin mo. Hindi ko magawang gawin yun dahil pumasok sa isip ko na baka sila magbayad eh. Ayoko. Hindi yun pride. Pero sabi ko, ayoko dahil pumasok na sa isip ko na baka silang magbayad eh. Dahil ba pumasok sa isip mo, alam mo namang meron doon, kukuha ka niyan. So, in-establish ko yun sa heart ko. And glory to God, I believe during that time of testing, I passed the test. I passed the test. Dito sabi, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Kung anak ka ng Diyos. Alam mo, pagka aatras tayo ng konti, pag umatras ka ng konti, makikita mo, galing siya doon sa Jordan at nakita siya doon ni John the Baptist. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ang ginawa ni Jesus Christ, nagpabinyag, nagpa-immerse kay John the Baptist. At nung siya in-immerse ni John the Baptist, pag-ahon niya, bumukas ang langit. And then, a word came. Ang sabi, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. The devil will attack you through his last word that was spoken to you. Yung huli sinabi sa iyo ng Lord. Ano yung huling pakikipag-usap mo sa Lord? Nung GenCon, excited na excited akong ibalita. Kasi ito yung sinabi ng Lord eh. Untrodden paths. Ito yung sinabi ng Lord eh. Multitudes. Ito yung sinabi ng Lord eh. Magmi-minister sa widows, sa orphans. So ngayon, naguhukay na tayo ng pundasyon doon. Para pag ready na ang Lord sa Word to become flesh, nakahukay na tayo ng pundasyon. Our engineering ng bridges nagsisimula na. Sabi ng Lord, i-bless ko mga kapatiran ng negosyo. So kahapon, meron na tayong gano'n na seminar. Tutulungan paano mag-start ng online business. Nakaka-bless dahil kung saan merong word, madali nang mangyari dahil the word will accomplish. Pero at the same time, dahil ang focus natin ay nasa word, yun din yung unang titirahin sa'yo ng kaaway na Diablo. The word for him by the Father, given by the Father is this, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. Yung last word ng Father, yun ang tinira sa Kanya. If you are the Son of God. If you are the Son of God. Yun agad ang kinwestiyon ng kaaway na Diablo. O sige nga, ano huli sinabi sa Kanya ng Ama? Doon siya tinira. Kung ikaw nga ay anak ng Diyos, o sige nga, command these stones to become bread. Ang dami sanang pwedeng gawin sa ministry, sa church, na hindi mo natatanungin ng Lord. Pero pinipili nating magtanong. Dahil bakit? Kung saan nandun ang sinalita ng Lord, yun lang ang magiging productive. Yun lang ang mauuwi sa glory niya. Dahil paglabas doon, oo nga, may uwi-uwi ka na nilibre sa iyo na magagandang paper towel at toilet paper at saka olives na slices at saka olive oil at saka yung yun ang mga tinignan ko dun eh. Yung mga ang dami ko tinignan na gano'n, no? Sabi ko, wala lang ganyan tatak, pero meron din dun. Alam po ninyo,
Minsan, meron tayong iniisip, paano ka magkakaroon ng isang bagay. Kahit makuha mo yun dahil kaya mo, kahit makuha mo yun dahil may kapasidad ka, kung hindi naman yun ang sinabi ng Lord sa'yo, hindi mauuwi sa glory niya. Tandaan mo, tinuro na teacher kanina, ang unang purpose natin dito ay para ma-honor ang Lord, mag-glorify siya. Amen? Sa totoo lang, ma-honor ang Lord at mag-glorify siya. Ito sagot ng Lord. But He answered and said, "It is written." Alam na natin yan. Ang laging katapat ng temptation ng kaaway na Jabro, the written word of God. Ang sabi dito, "It is written, man shall not live by bread alone." Oops, Pastora! New Testament yan, hindi pa nasusulat ni Matthew yan nung time na yan. Tama? Tama. Ba't niya sinabing it is written? Bakit niya sinabing it is written? The truth is, yung Matthew 4:4, although makikita mo rin yan doon sa Luke chapter 4, verse 4, alam po ninyo, nandun yan sa Old Testament. Nandun yan sa Old Testament. At sinabi yan ng Lord doon sa Deuteronomy. Okay, hanapin ko. Na isinulat yan ng Lord doon sa aklat ng Deuteronomy. Ang unang makakita, may libre kayong kape sa likod. Alam niyo, ang sinabi ng Lord yung Matthew 4:4 sa aklat ng Deuteronomy, baka naman isinulat ko rito. Pero alam po ninyo, yes, Pastor, 8:3. Deuteronomy 8:3. The Lord Jesus, alam niya ang written word ng Lord. At kaya niyang ibigay sa kaaway na Diablo. Ilan sa atin yung kaya natin na i-apply yung salita ng Lord at buong lakas ng loob na sasabihin natin, off limits ka rito kasi sabi ng word ka nito. Kailan natin kayang disiplinahin ang sarili natin na, hindi, that's non-negotiable. Bakit? Labas na yan sa salita ng Diyos. But the Lord Jesus, He was man during that time. He was Diyos siya na nandun sa katawang tao. Sabi ni Pastor Obed, meron siyang title na mensahe niya dati, The Imprisoned God. No? His deity was actually imprisoned in that physical body. Pero hindi niya ginamit yung powers niya, yung authority niya. Bakit? Ang sabi niya, mahalaga sa kanya, ano sinabi ng Lord? Kaya ba nating i-apply yung salita ng Diyos? Na kahit nakaharap tayo doon sa, pwede naman, because all things are permissible. Ang kaso yung word na yun, mayroong kasunod eh. But not everything is beneficial. So, mga kapatid, kaya ba nating piliin kung ano yung papayagan natin sa ating sarili? Let us bear in mind and keep in our hearts. Walang problema sa word ng Lord. Walang problema. May manifestation ang word, may revelation ang word. Pero alam niyo ang word, dinidiscriminate niya saan ang gagaling kung kailan natin ito gagamitin. Pag mauuwi sa glory ng tao, forget about it. Pero pag sinabi ng Lord, go for it. It will satisfy not only your hunger, but the hunger of the Lord. You see, revelations and the manifestations of the presence is always reserved for the hungry. Yung hunger ng Lord at yung hunger mo. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down." Nakakatawa to. Pero kasi tingnan ninyo, if you are the Son of God, throw yourself down. May kasunod. Yung kaaway na Diablo, nag-recite ng memory verse niya. For it is written.
He shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Jesus said to him, okay, yung kaaway na dyablo, well-versed din. Kabisa rin, may memory verse din siya. At sabi nung kaaway na dyablo, pinapahiya mo ko dahil may memory verse ka. Pues, kung ganun, wala ka sa lolo ko. Balik yung kaaway na dyablo sa kanya. Sapagkat nasusulat, basa. Ayun alam mo minsan, palahanga tayo doon sa nasusulat, basa. Pero alam mo, dinidiscriminate talaga ng word. Yung puso natin. Merong discrimination between the soul and the spirit. Nakakatuwa lang dito nung kaaway na dyablo na yung merong memory verse. It is written, nasusulat. Sabi ng Lord sa kanya, hindi niya in-entertain yung sinabi niya na word. Alam niyo kung bakit? Kasi yung container niya butas. Hindi niya mako-contain yung power ng word na yon. Bakit? Masasabi ko, made in China. Hindi original yung word niya. Tainted. Sabi ng Lord, Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Nakaka-bless lang ang Panginoon. Paano niya hinarap ang mga temptations? Paano niya in-steward ang word? Paano niya in-steward? Paano siya naging katiwala ng Lord sa kanyang salita? It is written, you shall not tempt the Lord your God. Huwag mong i-tempt ang iyong Panginoon, ang Panginoong Diyos. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Pastora, di ba po ang Lord ang naglalang ng lahat? Therefore, ang Lord ang nagmamay-ari ng lahat ng yan. Oops! Remember, number 1 ito, session 1 natin to sa lessons on the kingdom of God. Ninakaw ng kaaway na dyablo yung authority na yon doon sa first Adam. Yung dominion, yung rulership, yung authority, binigay yun ng Lord sa tao. First, by design, because he was created, and the Lord created him in the image and likeness of God. Ikalawa, binistow yun ng Lord. During his investiture, binuhusan siya ng langis at sabi ng Lord, magmamanifest yan sa'yo. Dineklara yun sa kanya, you will take dominion. Sinabi yun ng Lord. So, walang magagawa kung hindi mag-manifest yung word na yon sa tao. Pero ano ginawa ni Adam? Skip natin yung teaching ni Pastor Biboy because he listened to his wife. He fell. Di ko na malilimutan yung pastor eh. Di ko na malilimutan yun eh. Pero sana isang araw, bumawi ka naman. You need to listen to your wife also. Okay. So, dito na. Nandun na. Sabi nung kaaway na dyablo, dapat hindi, dapat ganito, bibigay ko yan sa iyo pagka sabi ng Lord sa kanya, you shall not tempt the Lord your God. Hindi mo ite-tempt ang Lord. Kasi sa totoo lang, legal yung temptation na yun. Bakit? Hinayaan yun ng tao na manakaw sa kanya. Kaya legal ang temptation ng kaaway. All these things I will give you if you will fall down and worship me. But man, church, I am speaking to you. Hindi ka dinisenyo para mag-fall down at mag-worship sa kaaway na dyablo. Iisa lang ang i-worship natin. Ang Panginoon. Pag dumating doon sa punto na merong isang tao who will lord it all over you, na parang sasabihin na, sumunod ka lang sa kung ano gusto ko, ako na bahala sa iyo. Wala pa naman gumanon sa amin. And I hope walang darating na ganon.
Pero alam niyo mga kapatid, kailan ba tayo kayang mamanipulate or ma-influensyahan ng kaaway na dyablo? Sa ngayon, makikita natin, nung araw ang kaaway na dyablo kumilos sa pamamagitan ng mga Dracula. Ganun ang mga tactics ng kaaway na dyablo nung araw, mga horror films, yung mga mangkukula, mga horoscope. Diyan kumilos ang kaaway na dyablo, naloko niya yung tao. Pero alam niyo, marami nang na-born again, pinalayas ng Lord yung mga ganoon na spirits. But you know what? They're back. Sabi ni Jonathan Cahn, the gods with a small g, they are back. At yung sinabi na, they will come back, they will return with 7 more wicked spirits. Nakikita natin ngayon. Dahil bakit? Hindi na lamang nagbabasa ng horoscope. It's in the net. Andun yan sa mga anime na mga video na pinapanood ng mga bata. Andun yan sa ano-anong platform siya mga ino-open natin, ginagamit natin sa communication. Andun sila. So yung 7 times more wicked, hindi na doon sa horror films, hindi na sa horoscope lang bumalik, more wicked ang kasama. Everything is permissible, but not all things are beneficial. Isang araw, meron akong bisita doon sa bahay namin. Sabi nung mami, binidisiplina po namin, ibinawasan po namin yung time niya sa TV, sa video, ganoon. Very good. Tapos si mamaya-maya, pag-upo, syempre, yung awareness ng bata, nasa bahay siya ng mamitsa niya. Pag-upo, punta sa mami niya, Ma'am, I want to watch. Sabi niya, no, sabi nung ma'am niya. Sabi, di ba may usapan tayo? Friday ka pa. Sinabi niya kung ano yung usapan nila. Pagkatapos sabi, but this is not our home. Sabi nung mami niya, hindi ko muna sa bahay ka ng mami Cha. Tapos na yung ating pinag-usapan. Alam mo po, nakita ko kung paano sumunod yung anak niya. At natuwa ako doon. Sabi ko, wow, kaya niyang mapasunod yung kanyang anak, kaya niyang madisiplina yung kanyang anak. At napawaw ako doon sa bata dahil gusto niyang ma-honor yung mom niya. Sumunod siya doon sa kanyang mami. Natutuwa ako. At sabihin niya, Pastora, parang medyo mabababaw mga example mo mamaya. So again, he said, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Nadadalian ka na ang babysitter ng anak mo ay internet o kaya ay Cocomelon. Pero hindi mo na na-check kung ano nga ang itinuturo ng lahat ng iyon. Hindi po ako naninira ng kung ano mang programa meron tayo ngayon. Pero gusto ko kayong i-challenge. Paki-check nyo po yung hinahayaan nyo mag-babysit sa anak ninyo. Because, sabi sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. There must be something about the discipline of my nanay sa aming 3 magkakapatid. Kaya, kahit nung malaki na kami at nasa Maynila na kami, yung binilin sa amin, tinutupad namin sa Maynila even when they're not around. At asawa ko na si Pastor, sumusunod pa rin ako sa binili ng nanay ko, binili ng tatay ko. Sasabihin mo, Pastor, bandage yun. Parang hindi biblical na naging bandage yung didisiplina ka ng magulang mo para maging mabuti kang tao. Tama po ba? Tama po. So, ang word sa atin ng Lord, untrodden paths. Bagong bagay ang lalakaran natin, multitudes. Maring doon ka agad tirahin ng kaaway na dyablo. Sasabihin ng kaaway na dyablo, kaya nyo ba yan? Ang liit-liit nyo. Totoo yun. Pinaisip yun ng kaaway na dyablo sa multitudes. Alam mo ba kung gaano kalaki multitudes? Ang pinakamaliit na multitude, 10,000. So what? So what? Eh yung sinabi ng Lord. Amen. The word of the Lord is alive and powerful. Amen.
and the word will be accomplished. Hindi dahil magaling tayo. Hindi dahil mahuhusay tayo or may connection tayo. Hindi. Paano ko sasabihin posible yun? Doon nga time ng Panginoon, wala pang Facebook eh. Pag-umpisa ng church sa Book of Acts, and their numbers, and numbers were added to them daily. Nag-umpisa sa 12, mabukat mo 120 na, mabukat mo 1,000 na sila. Meron ba silang arena? Meron ba silang theater? Meron ba silang auditorium na kanilang nirerentahan? Meron ba? Wala. Pero bakit nangyari yon? Di ba nandun ang Lord sa ilang? Tapos ang dami-dami nila, 5,000 seating capacity yung kanyang church doon. Libre pa pagkain. Nakaka-amaze paano tutuparin ng Lord yung salita niya sa atin. The revelation and the manifestation of the word is revealed para sa mga gutom. So, it's better na ipakita natin sa Lord that we are hungry for His revelations. So, Andrade and Pats, isa pang word sa atin, ang gagawin daw ng Lord sa atin, no eye has seen, no ear has heard, no mind can conceive. Sabi ko, wow, wala pang nakakita. Wala pang nakarinig. Lord, ano po kaya iyon? Yung lahat tungkol sa ginawa ng Lord sa iyo in the past, tama ka, past tense yun. Ibig sabihin, yung susunod na gagawin sa iyo, hindi mo pa nakita, wala pang nakakita nun. Yung future mo will be defined by the word of the Lord. Anong susunod niyang gagawin sa iyo? Karamihan sa mga churches na sanay na doon sa tradisyon na kapag summer, kailangan may summer camp. Pag December, dapat may family day. Kapag mahal na araw, dapat may 7 palabras. Pastora, parang nagkakaganyan na tayo, may NPG. Body movement naman ito, na hinihintay tayo ng Lord na magpanalanginan para sa ating bansa. Lusot. Never done before. Never been there. Sino sasama? Sino maniniwala? Sino magtitiwala? Hindi yun ang dapat tinatanong natin. Ang tanong, sino gutom? Alam mo, nung unang sinabing gano'ng kalawak yung ministry ng Lord, in-establish agad ng Lord yung gutom. Tama? Di ba ang dami-daming bisita ng wedding feast? Yun yung sinolusyon ng Lord. Ang dami wala nang alak. In-establish ng Lord kahit gaano karami. Water we turn into wine. Tama? Yeah. Tapos 5,000 na tao. Yung 5,000, ang supply lang nila, 5 loaves and 2 fish. Yun lang ang supply nila. But with such a meager supply, the Lord was able to feed them. At higit pa sa lahat, mayroon pang 12 basketfuls na sumobra. Baka kasi pag gano'n lang, parang Santa Cena. Baka praso lang kinain. Hindi. Ang nakalagay sa Bible, until they were satisfied. So, yung binigay sa kanila, na-satisfy yung hunger nila. Tama? Unang manifestation ng Lord na kaya kong gawin kahit sa maramihan, minanifest ng Lord noon sa marami through their hunger. Problema sa tao, may problema. Doon sa di niya alam, gutom siya. Karamihan sa may sakit, yun ang nawawala. Gana sa pagkain, gutom. Hindi nakakaramdam ng gutom. Kaya kung lagi kang gutom, healthy ka pala. Ilang beses ka, 3 beses lang kumakain sa maghapon, pero marami naman snacks. Yung snacks 5 beses. Nakarinig kayo ng gano'n? Nakarinig na ako ng gano'n. Ang mga anak daw niya 5 beses mag-snack sa maghapon. The first thing that the enemy will attack will be
the spoken word to you. Yung huling sinabi sa iyo ng Lord, i-attack niya sa iyo. Here in this passage, we can trace yung sinabi ng Ama sa kanya, Behold, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. If you are the Son of God. Then Jesus said to him, Away with you, Satan, for it is written. Ang ganda nito, kasi bakit? Pangatlong beses na ang Lord, ang sinasagot niya, it is written. Maybe it's about time. Pengi po ha. Maybe it's about time. Ayusin natin yung alam natin salita ng Diyos. Dagdagan na natin yung ating memory verse, Jesus wept. Dagdagan na natin yung memory verse natin. Kasi bakit? Pag kinuyog ka ng kaaway na diablo, ito pala yung panlaban natin. It is written, You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Ang dali naman nga kung ito yung memory verse natin. Pero kaya ba natin itong tindigan sa kaaway na diablo? Yung application, You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Alam nyo, itong Matthew 4, meron siyang record doon sa Luke chapter 4. Doon sa Luke chapter 4, ito ring kwento na ito, yung temptation ng Lord. Ngayon, ito yung record doon sa Luke chapter 4, same story. And Jesus answered, pagkatapos siyang itempt ng devil, and Jesus answered and said to him, It has been said. Oh. Pagdating sa Luke chapter 4, hindi niya sinabi, for it is written. Ang sinabi niya, it has been said. Bakit niya sinabi, it has been said? It has been said, you shall not tempt the Lord your God. Bakit niya sinabi yung, it has been said? It has been said. Alam niyo po, pag titingnan niyo doon sa Deuteronomy chapter 8, verse 3, nandoon yung man does not live by bread alone. Totoong sinabi yon. Pero alam po ninyo, sa maraming pagkakataon, dapat tinitingnan natin, totoo bang isinulat yon? Ano ba talaga ang pagkasulat? Umpisahan natin sa book ng Genesis, si Eve, tinalo siya ng kaaway na diablo doon sa totoo ba? Pagkatapos merong kapiranggot na tinwist, tapos sinakyan ni Eve. Kasi bakit? Hindi siya nakinig mabuti. Hindi siya nakinig mabuti. Problema sa tao, hindi tayo nakikinig mabuti. Alam mo, man does not live by bread alone. We need to live also by revelation. That's a leap from the now to the future. Because the written word is your now. Yung sasabihin sa'yo na kaaway na diablo, may katapat na written word. Pero yung susunod na gagawin niya at gusto niyang pagdalan sa iyo, ang nagde-determine yun ay yung sinabi sa'yo ng Lord. Ulitin ko, yung sinabi sa'yo ng Lord. Paano po nangyari yon? Di mo pa nakita, di mo pa narinig. Ibig sabihin, wala doon sa nangyari na. Kung hindi doon sa future. Sabi ni Oscar Wilde, what is the difference between a saint and a sinner? Nabasa ko lang ito, kinote niya to. Sabi ni Oscar Wilde, what is the difference between a saint and a sinner? As all saints have passed, and all sinners have future. In the hands of a loving God, kahit gaano ka naging kasama, pero doon sa revelation ng kanyang love, ng kanyang salita, you have a future. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Hindi mo pa nakita. Hindi mo pa narinig.
Si Chuck Pierce, tinatawag niya yung kongregasyon niya, the advancing ones. Can I call you the hungry ones? The hungry ones. I-reserve ng Lord yung revelation ng kanyang next sa'yo. That is a great leap from the now to the next. A great leap indeed. Pwede mo nang ma-enjoy yung future na yun. Amen. Bakit? Sinabi ng Lord, that is the level of the hungry ones. That is the level by which a church like that will move. That's the church moving into the kingdom of God. Kasi ang kingdom ng Lord, hindi lang sinosolusyonan yung ngayon, kung hindi yung susunod. Had it been na ang dami kong idinagdag sa kosher salt, I would not have been preserved this way and this much. Pero pinreserve ako ng Lord sa mga paparating na blow sa aking buhay. Because during that time, na ang gusto ng Lord ibigay sa akin ay kosher salt. Yun lang ang nakalagay sa cart ko. If you are the Son of God, throw yourself down. Throw yourself down. Yun ang sabi. Ilagpak mo yung sarili mo diyan. Alam mo po, yung isang anak nung isang ating pastor natin sa Pasig, si Pastora M, may anak siya, si Malaya, yun ang bunso. Sabi daw ng punta daw doon sa kanilang sa TV, nakaharap lahat doon, ate at kuya, nanonood ng TV. Labas si Malaya. Patayin niyo na yung TV na yan. Alam niyo yun, yung authority ng pinakamalinggit. Patayin niyo na yung TV na yan. Wala nakikinig. Bakit? Pinakamaliit boses niya. Labas. Daddy, ayaw patayin ng TV. Sabi ng daddy. Sabi ng papa. Pasok na naman siya. Pagpasok niya doon, sabi ng papa, patayin niyo yung TV niya. Puk, patay. No fraction of a second, it's gone. Ano, bakit? What's the magic word? Sabi ng papa. Kaya gusto ng Lord dapat kasing para tayong maliliit na bata. Kasi ganun nagpapahalaga ang mga bata sa sinabi ng papa. Alam mo, na-amaze ako kung paano ko nakakita. Ang daming natutulog sa amin ng mga workers natin. Minsan kasama yung mga anak nila. Yung isa, yung bata, kasi ang bahay nila walang second floor. Kaya pagdating sa, wow, parang nasa Disneyland, doon makakita ng hagdan. Hindi, akyat agad. Pag akyat doon, ako tuwan-tuwa. Sabi ko, sige pa, kuskusin mo yung hagdan para mawala alikabok. Hindi, sabi ko, habulin mo, nawawala ang tiyan ko. Sabi ko, habulin mo. Habulin naman ng nanay. Nakakatuwa. Eto ngayon, paghabol, yung nanay nandun lang sa paanan ng hagdan. Sabi, no, no, no. Sabi ko, bihira. Habulin mo, wala na yung tiyan ko, nandun na yung tiyan ko. Hinahabol ko rin yung tiyan ko kasi nangingilo ko. Baka malaglag yung anak niya. Sabi lang niya, doon siya sa paanan ng hagdan. No, no, no. Sabi gano'n. Yung bata nakaganyan sa katingin sa kanya. Naupo. No, no, no. Mas mahina. No, no, no. Tapos yung bata, nag-slide pa upo. Mamaya-maya, nandun na sa paanan ng hagdan yung anak niya. Hallelujah. Na-amaze ako doon sa yung boses ng nanay niya, kahit na mahina lang. Sabi ko, ganyan lang ba talaga kayo? Ang hina nyo mag-usapan, hindi sumisigaw, wag kang! Walang ganun. Bumaba ka! Walang ganun. Sabi lang nung nanay, no, no, no. Na-amaze ako na sabi ko, Lord, salamat po, nakikita ko tong mga ganito. And I pray na yung childlikeness, masabi kong nasa akin na pag may sinabi po kayo, kahit bumulong lang, kahit ehem lang, makikinig ka na sa Lord. Hindi yung isang encyclopedia na ang nilitanya sa'yo, hindi ka pa rin nakikinig.
You're not hungry. You're not hungry. That's the level of the church moving into the kingdom. That's the authority of the Father's word, the Father's voice. One of the first authority given to man was like that. Di ba? Ang sabi ng Lord kay Adam, okay, you begin naming the animals. Everything that I have created, it is within your authority and within your power to name them. You know what? Yung bulaklak, walang bulaklak noon. Nandun na yun, nag-exist na, pero there is no such a thing as a flower. Although na-create na ng Lord. Everything came into existence when it begot a name. And that was the authority given by God to Adam. The power of naming things. That is why, actually, the elephant, the giraffe, they were already in existence. Pero walang elephant. Bakit? Hindi pa niya natatanggap ang pangalan niya. Sana makuha mo to. Ikaw binigyan ng kapangyarihan ng kaaway ng Lord. Ikaw binigyan ng kapangyarihan ng Lord na mag-name kung ano mag-e-exist sa buhay mo. Ang ganda ng kinanta natin, I speak Jesus. When you speak the name of Jesus, healing comes. When you speak the name of Jesus, no poverty. Walang mga troubles, walang mga problema, kung ano yung ilabas mo sa bibig mo, yun ang mag-e-exist. Kung papaano si Adam, natutunan niya yon. Elephant, hi elephant. Rhinoceros, hi rhinoceros. Hippopotamus, hello hi hippopotamus. Hello turtle, hello ninja, hello Donatello. Wala nang, hello sunflower, hello kaimito, hello. Lahat yung pinangalanan ni Adam. At yung lahat ng yun, yung empowerment na yun, they came into being because of what Adam called them. Nung binigyan ng pangalan, do not name your troubles. The trouble with men, pinapangalanan mo yung trouble mo. Pinapapasok mo pa sa bahay mo. Wala na naman pambayad. Hindi na naman aabot sa. Wala na namang kota. Ang hirap, ang tigas naman kasi ang bagsak na naman ang dami nating kinikreate sa pamamagitan ng inilalabas natin sa ating bibig. On the third time na lumapit ang kaaway na dyablo sa Panginoon, hindi niya sinabi, it is written, it has been said. Kasi bakit? Sa totoo lang, mas malalim ang pagkaunawa ng Lord. Kasi saan isinulat yon? Sa Deuteronomy. If you will look it up, the book of Deuteronomy, 5 yung bestseller books ni Moses, hindi ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, 5 bestseller books. Yung lahat ng first 4, isinulat yon. Pero yung 5th, sinabi yon. Tingnan mo. Yung Deuteronomy, sinabi niya yon. Deuteronomy 1:1. Hindi yon. Kaya all 4 merong book signing si Moses. But on the 5th one, yun ang kinote ng Lord. Bakit? Tinuturuan tayo ng Lord to be hungry for the revelation, to be hungry for the spoken word of the Lord. Tinuturuan tayo ng Lord sa maraming bagay na hindi mo kinakailangang mangawit sa kasisigaw. Alamin mo lang anong sinabi ng Lord sa'yo. Alamin mo lang. If you are the Son of God, you throw yourself down. It is written. If you are the Son of God, command this stone to become bread. It is written. Ito sabi ng Lord, don't you hear? Didn't you hear? It has been said. It has been said. Sinabi yun. Sinabi. It is written, nandoon sa Deuteronomy 6:16.
Pero alam mo, tayo, ang dami nating alam i-quote, ang dami nating alam na kantahin, ang dami nating alam ulitin na litanya ng mga napanood natin, nakakabisa pa natin yung sinabi ni Yun Bin, kabisa pa natin yung litanya ni, nakalimutan ko, isa, yung asawa niya. Yun. Sabi ko na nga ba? Dapat sinulat ka. Sonia Jean. Kabisa natin yung linya ni Sonia Jean. Pero di natin alam kung ano sinabi ng Lord sa atin. Yung Deuteronomy, spoken yon. Sinabi yon. Nilitan niya yon ni Moses sa kanila. Bakit kailangan ilitan niya? Kasi doon sa spoken, nandun ang faith. Tama. Kaya yung lahat ng isinulat, kailangan basahin mo na maririnig mo. Kasi bakit? Faith comes by hearing and hearing. Pero para maisiguro ng Lord na ang word niya will beget faith, will produce faith in all of us. He spoke it. Sinabi niya yon. Faith comes by hearing and hearing. Kaya maniwala ka lang kapatid na maraming bagay ang inuna ng sinabi ng Lord sa atin para hindi tayo mahirapan. Listen, church. Nung isang araw, merong nagtanong niyan sa akin, sabi sa akin, Pastora, di ba lahat naman tayo nakakarinig? Bakit kailangan pa may mga prophets ngayon? May nagtanong sa akin yan, isang araw lang. Pastora, sabi naman, my sheep hears my voice, I know them and they follow me. Ako, nakakarinig naman ako. Bakit kailangan pa ng propeta? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, tama yun, lahat tayo nakakarinig. But my need to hear from the Lord will not nullify my need also of a prophet. Kasi meron kang hindi maririnig. Yung hindi mo maririnig, pag na-establish mo, gaano ka ka-hungry sa Lord, prophet comes and tells you, ano yung hindi mo narinig. Tayo minsan, nagmamalaki tayo kaagad na kinakausap din naman ako ng Lord. Huwag na magpunta kami, Bishop Mario. Ang dali nating magmalaki. Pero sa totoo lang, kahit nakakarinig na tayo, hindi ibig sabihin nakakarinig ka, hindi mo na siya kailangan. It does not nullify your need of a prophet. Amen? You see, they work in tandem. The spoken and the written. Simple lang ang mensahe natin ngayon eh. Matatapos na nga ako eh. It has been said. It has been said, dahil the Lord saw to it that on the third temptation, maituturo sa tao, kakailanganin mo ng faith. Ang daming propeta nagsasabi, harder times ahead, we will be needing faith. Hindi ko sasabihin, mag-imbak kayo, matuto kang gumawa ng solar light, matuto ka, ang dami, pwede naman yun. Pero, ang sasabihin ko sa iyo, ang iimbak natin salita ng Lord. Bakit? You'll be needing a lot of faith. Amen? Sabi doon sa verse 13, Now when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Ito po tanong, meron ba susunod na naging record na binalikan pa siya uli ng kaaway? Wala nang naging opportune time. You see, opportune time yan yung kairos. Tinuro to ni Pastora Rachel sa amin. Ang ganda-ganda niya, paano niya nilatag yung opportune time, yung appointed time, at saka yung chronos time. Alam na natin yung chronos, di ba? Yun yung measured time na minuto, segundo, oras. Yan yun, di ba? Yan yung chronos time. Anong oras na? Lagpas ka na po. Casey, lagpas na ako. Oo daw. Tumango, opo, lagpas na po kayo. Alam mo, you're in big trouble, lagpas ka na. alam mo, sabi,
yung daw chronos time, ano yan, yan yung mga divisions ng time natin. Pero yung kairos time, yan yung opportune time. Alam mo, wala nang naging oportunidad yung kaaway na dyablo sa kanya. Hindi yun dumating. Hindi yun dumating. Therefore, mula nung oras na yon, he departed from him. Alam niyo po, isang araw, bilas kami ng Lord, mapunta dyan do sa mountain of temptation na tinatawag. Alam niyo po yung mountain of temptation, Jericho, Jericho. Aakyat ka doon sa isang building, doon sa 4-story na building, meron doon cable car. Tapos yung cable car, itatawid ka ng cable car doon sa mountain of temptation. Nung nandun kami sa cable car, nakakatuwa pa nga si Pastor. Because dahil tingnan mo yung mga kotse, o tingnan mo yung mga bus, o parang langgam, talaga gaganyan lang. Tapos si Pastor, wag kang malikot! Ang taas-taas eh. Para lang mapakita ko sa inyo yung gano'n yung height. Di basta-basta mararating ng tao, but the devil brought him there. Nung nandun na doon sa Mount of Temptation na yon, inisip ko nga, paano kayo bumaba ang Lord dito? Hindi nila siya nakaaway na dyablo. Doon! Paano kayo siya bumaba? Mula roon. Ay, sorry ha, nagka-problema ba kayo? O nga, no? Pero alam po ninyo, naisip ko, wala pa naman cable car nung araw. Paano naman nakarating? Paano naman siya nadala? Paano naman siya kinausap? Paano kaaway na dyablo doon? Kung saan tayo nakakarating, nilalapitan tayo ng kaaway na dyablo. But here in this story now, when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Naghahanap ang kaaway na dyablo ng opportunity para mapabagsak ka. Naghahanap ang kaaway na dyablo ng opportunity, manakaw niya yung word ng Lord sa iyo. Naghahanap ng oportunidad yung kaaway na dyablo para yung sinabi ng Lord na ibibigay sa iyo, hindi mo matanggap. Naghahanap ng opportunity yung kaaway na dyablo para maniwala ka. Hindi gagawin ng Lord yun sa iyo. Ang daming inihanda ng kaaway na dyablo, naghahantay lang siya ng oportunidad para talaga nag-second look ka. In the first place, dapat hindi kasi kinausap ni Eve, yung serpent. Ba't kasi siya nakipag-usap dun? Tama po ba? Ito po maganda. Magtatapos ako dito. Gusto kong i-quote na hindi ko po ito original. Ito po ay natutunan ko lang kay Pastora Rachel. Ang sabi niya, doon daw sa lagi nating mine-mention na ang may understanding talaga ng time ay yung tribe ni Issachar. Now, I do not have it in my slides kasi naalala ko lang gusto kong i-share sa inyo. Alam niyo, sabi niya, yung tribe daw ni Issachar. What's with the tribe of Issachar? Tapos, iniyaya niya kami, tingnan natin pa kami matutunan tayo dito. So, umatras siya, inisa-isa na yung tribe ni ganun ang dinala, yung tribe ni ganun, libo-libo dala-dala, except for the tribe of Issachar na ang sinabi, ang dala-dala lang doon 200. Pagdating mo doon sa unahan, nakalagay doon Army of the Lord. Yung Army of the Lord, ang sabi niya, eto, dali ha, I think, hindi ko yata sinulat. Ngayon ko lang kasi naisip na baka magamit natin. Okay. Well, anyway, nakalagay doon, Army ng Lord, baka naman meron ako. Ito, Chronos versus Kairos. Sayang pala sa sinulat ko yung sinabi ni Pastor. Naalala ko yan. Yun daw, Chronos is the quantitative time. And the Kairos is the qualitative time. Kung ano yung measure ng minutes, ng hour, yun yung Chronos. Every Kairos happens in a Chronos. Every opportunity, or every appointed time, it happens within the Kairos, the Chronos time that is given by the Lord sa ating lahat. We ought not to live in daily living. We ought not to live in paano yung minuto at yung segundo ay lilipas sa'yo. Palaging mayroong in-appoint ang Lord na mabuti at maganda para sa iyo. Dapat yun ang mag-celebrate doon sa bawat oras natin to quantify yung
ating oras doon sa quality ng ginawa ng Lord para sa atin doon. Ito, ngayon ko lang naalala na sana pala nasulat ko. But here, ito, sabi ni Pastora Rachel, yung sons of Issachar, merong understanding of times. Sabi doon sa 1 Chronicles 12:16, of the sons of Issachar who had understanding of the times, to know what Israel ought to do. Nakita ninyo? Para alam nila kung ano yung gagawin. Their chiefs were 200. At yun ang dinala niya. Kasama niya doon. Now, pag titingnan natin doon sa 24 to 29, of the sons of Judah, 6,000. Of the sons of Simeon, 7,000. Nakita nyo? Of the sons of Levi, 4,000. Jehoiada, 3,000. Zadok, 22 captains. Wow! Ang dami-dami, ano? Sino yan? Yan yung army. David's army at Hebron. Ito yung maganda, verse 1. Verse 23 ng chapter 12. Now, these were the numbers of the divisions that were equipped for war. Sabi ni Pastora Rachel sa amin ganito, ano pagpalagay mo, bakit these are the numbers of the divisions that were equipped for war? Bakit merong ganyan na equipped for war? Ibig sabihin, yan yung IDF? Ibig sabihin, Defense Force yan nung time na yon? Yes. Bakit? Ba't sila kailangan may ganyan? Noong 1948, bakit si Golda Meir, kailangan siya magpunta doon sa mga bansa at mangingi siya ng tulong para suportahan na magkaroon sila ng armas? Bakit? Kasi alam ni Golda Meir, iko-contest yung pagiging state nila at kailangan nilang i-defend. Iyon. Ngayon na alam mo may word ang Lord sa'yo, kailangan nakahanda ka. Kung may understanding ka ng time, ito mismong mensahe na ito, iko-contest sa'yo ng kaaway na dyablo. Ito mismong mensahe na ito, na nakawin ng kaaway na dyablo. But we need to present ourselves as valiant men of war. Ready for warfare. Ready for battle. They were equipped for war. Ano? They were equipped for war. Ano sabi? Bakit sila equipped for war? May maganda dito. Ang ganda nito. Open your eyes. Sabi dito, sige, basahin natin. Now, these were the numbers. Nakita mo ba? Nakita mo ba? Bakit? Ano reason? Ba't kailangan sila maghanda? Because during that time, it is the Kairos time for the kingdom of Saul to be turned over to David. Yun yung time na ililipat ng Lord yung kingdom from Saul to David. Kaya kailangan may presenta nila yung sarili nila, armed for war. Wala pa sa kanya kingdom nun. Wala pang Davidic kingdom, pero sinabi ng Lord, dinefine ng Lord ang future niya. Kailangan niya paghandaan yun. Huwag mo na punuin ang cart mo ng kung ano-ano. Kung ano lang sinabi ng Lord sa'yo. Punuin mo ang puso mo na sinabi ng Lord sa'yo. You will be preserved. You will be preserved. You will be preserved. Here are the statistics on the battle-seasoned warriors. Sabi sa The Message, battle-seasoned warriors. Hungry ones, you are battle-seasoned. Pag sinabing season, hindi ka basta-basta ibubuwal ng kaaway. Bakit? Season ka. Sabi ni Pastor Obet, kaya daw sila doon nagsusmagel sa Isabela, doon sila nagsusmagel ng kahoy sa Infanta. Kasi ang mga kahoy daw doon, ang mga puno daw doon, yun yung laging binabagyo. At ang napoproduce ng mga forests doon na mga kahoy, yung mga laging binabagyo, seasoned lumber. Meron darating na pagbagyo sa atin. But we are the seasoned ones. Battle-seasoned warriors.
Sabi doon sa, I think this is in Amplified, the numbers of the divisions that were equipped for war. Why so? Because now is the season that the kingdom will be turned over to you. Amen. In this missions month, keep in mind the turning over of the kingdom sa ating kamay. So, dahil missions month ngayon, maging pahalagahan natin. Ano ang sinabi ng Lord sa atin? At according to the word of the Lord, it will be so. Hindi dahil mahusay tayo, hindi dahil may connection tayo, hindi dahil marami tayong pera. Kaya ng Lord paramihin ang ating pera. Kaya ng Lord na i-form yung nation ng Israel in a day. Nangyari yon. Tama? Nakaya yon. Pero the Kairos time for the turning over of the kingdom is right now. You should know what to do. You should know what to do. And we should know how to respond to it. It will shape us. It will mold us. It will tell the world who we are and whose we are. Yung kind ng response natin. What makes you tick? Makikita yan ng mundo. Hard times ahead. Sabi ng mga propeta, may shifting daw na mangyayari. Bakit ba nagkakaroon ng shifting? Matanong ko nga kayo. Kasi andun pa yung mga di mapagkatiwalaan ng Lord. It's time for the turning over of the kingdom. And it will be so according to the word of the Lord, whether you like it or not. The word will accomplish the purpose for which it was sent. Sabi sa Matthew 24:14, according to the word, and the gospel will be preached throughout the world, and then the end will come. Sabi, the gospel will be preached throughout the world, and then the end will come. Matthew 24:14. As I read this verse, blessed be the speaking of this word in your presence today. I pray na hindi ka papayag manakaw ng diablo yung salita ng Lord sa iyo. Thank you po, Lord. Can I pray for you? Pwede ko bang mahilingan ang worship team? Awitin lang po natin yung I Speak Jesus. Parang ang tagal ko yan na inaawit-awit. Kahit na mag-isa ako, praise and worship band ako. Ayun po, ang ganda nitong awit na to. You speak Jesus, you speak His name. Yung lahat ng pwedeng i-accomplish nung name na yon, pwedeng gamitin ng Lord ang bibig mo para ma-accomplish yun. Ano kailangan mo? Healing? Ano kailangan mo? Pera? Ano kailangan mo? Provisions? Ano kailangan mo? Yung family mo, magkabati-bati, ma-unite? Ano kailangan mo, kapatid? Speak. Remember this season. It is the appointed time of the Lord for the kingdom to be turned over to us. We are exiting church age. Now, in this season, the kingdom of our Lord will be turned over to us, the hungry ones. The hungry ones. Grace. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. Over your heart, over your mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak
addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Make every stronghold shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the sea, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Sing it again for the last time. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Every stronghold.
simple lang na uniform nila. Hindi katulad ng mga dancers na may magandang uniform. May banners pa kami. But anyway, nung nandun kami, yung leader ng dancers na yun, grabe sumayaw. Madaling araw yun. Madaling araw. Pag ano nang stirring up deep waters, talaga parang nayayanig na ganyan. Sabi ko, Lord, bakit gano'n siya sumayaw? Yung pala lahat kami nakikita siya. Tapos sabi ko, bakit gano'n siya sumayaw? Excited na excited siya talaga. Yung parang pagkatapos mo ng isang kanta, payat ka na. I'm sorry ha, pero para lang ma-describe ko, gaano ka energetic. Ang tawag na namin sa kanya, si Sister Energetic. Parang Gary B. Alam mo talaga, sabi ko, Lord, bakit mo siya gano'n sumayaw? Sabi ng Lord, you see this woman, she's so hungry for me. Gusto ko rin makita evident na hungry ako sa inyo. Tapos alam mo, bago matapos yung slot namin, gano'n na kami lahat sumayaw. Natapos ko na. Pagbalik namin sa church, noong Sabado, practice ang worship team. Pinasok ako sa office kasi may meeting ako noong Sabado. Pinasok ako sa office ng leader ng worship team. Pastora, pag-pray niyo kami. Bakit? Wala kami line up. May pinapagawa ang Lord. Gusto ng Lord nakita kung gaano kami kagutom sa Kanya. Hindi kami magla-line up. Makikinig lang kami kung sasabihin ng Lord. Sabi ko, yes! Sabi na, linggo. Walang line up. Nag-worship lang. Nag-worship lang. Nung tinapos na nila yung worship, nakatayo yung mga tao. Bitin! Gusto pa namin! Gusto pa namin! Kaso lang, parang nandun din si Casey. Time's up. Umakyat na si Pastor Shara. Ang simple ng word ni Pastor Shara. Ang sabi niya, sabi ng mga prophets, the Lord is going to send the cherubs, the cherubim. Cherubim will be coming. Tapos dinetalya sa amin ni Pastor Shara. Sabi ni Pastor Shara, alam niyo kung ano yung mga cherubim? Sila yung mga nakikita sa throne room. Sila yung dinescribe sa Bible na nag-aapoy. Kaya ang tawag sa Bible na sa mga cherubim, they are the burning ones. Sabi na yung Pastor Shara, tumitingin yung Lord dito sa atin ngayon. Kung meron ditong gano'n na nag-aapoy, the burning ones. Kaya niyang i-rebuild yung kanyang throne room dito. Kaya ng Lord. Nasa sa inyo yun, paano kayo magre-respond? Nasa sa inyo. Pero I tell you,
Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Let's sing it for the last time. Declare the church. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Yes, Lord. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy
Lord, it has been said. That our latter will be greater than the past. So let the resurrection power of Jesus bring forth life to everything that was left dead. Activate our faith, Lord. Church, activate your faith. Your latter will be greater than your past. The temporary, momentary troubles of today cannot compare to the glory that the Lord has prepared for you, your family, this church, this country. It's time to open your mouth. Speak into existence that is not yet there. May you see our faith, Lord God. Faith is the evidence of things unseen. Let us see it, Lord. Church, hold on to your eyes. Come on, hold your eyes. Touch your eyes. Lord, I declare, Lord God, that our eyes will be open. Our eyes will be open, Lord God. Not on the physical realm, but on the spiritual realm. For everything is finished in God. For you do not belong in our Kairos time. You're above it. Jesus! No eye has seen, no ear has heard what you have in store for those who believe.
po ay nagpe-pray, nag-worship, I saw so many boxes like gifts falling from heaven. And then I saw kamay, tinatanggalan siya ng dextrose kasi magaling na siya. Then I saw children being born. I saw weddings happening. I saw lives being saved. Church, lahat ng yan available. Because our latter is greater than our past. Father, I declare this in this church. The former glory of this house. Tapos na. The greater glory is here. No faces. Hungry hearts. Obeying. Thank you po, Lord. Lord, yung faith na nakita mo po ninyo, it will not end in seeing it with the spiritual eyes. They will come to fruition. That even our naked eyes will be able to see. Because there is power in the name of Jesus. Can you just say that? Can you just say there is power in the name of Jesus? At kung ano man yung pinag-pray mo, I agree with you in prayer. In the mighty name of Jesus, everybody say amen.